Noong unang panahon ang lupain ng Hinomoto ay pinamumunuan ng mga tao. Ngunit isang araw ang makapangyarihang mga demonyo na kilala bilang Kishan ay bumaba mula sa langit. Na may napakalakas na kapangyarihan, ginawa nila ang lahat ng mga tao na kanilang mga alipin at sinira ang mga kaharian. At isang matapang na grupo ng mga mandirigma ang tumayo laban sa mga demonyong, sila ang Band of Bushi. Upang ipaglaban ang kanilang kalayaan ay ipinagpatuloy nila ang laban para sa mga henerasyon, na naghihintay ng isang Diyosa na angkinin ang batang lalaki na magiging Diyos ng demonyo upang iligtas ang sangkatauhan. Ngayon ay walang alinlangan ang lahat na naging tagasunod ng Kishan, sa paniniwalang ang Banshan ay isang marahas na puwersa na naglalayong sirain ang mundo. Maliban kay Musashi isang batang lalaki na humanga sa kahangahangang kasanayan sa pakikipaglaban ng espada ni Kojira. Si Kojira ay palaging nakakaramdam ng matinding kalungkutan at kahungkagan sa loob niya habang siya ay inuusig para sa nakaraan ng kanyang ama bilang isang Bushi warrior. Ngunit may nakita si Musashi na espesyal sa kanya at sa kanyang ama na si Jisa. Sa halip na iwasan siya ang dalawang pamilya ay naging matalik na magkaibigan. Subalit ang buhay ni Musashi ay nagbago noong ang kanyang mga magulang ay biglang nagkasakit at pumanaw. Hinamak siya ng kanyang mga tiyuhin dahil sa pakikipagkaibigan nila sa mga Bushi, ngunit inampun parent siya. Minsan lang siya bigyan ng pagkain at kahit na sinusubukan niyang maging mabuting bata sa pamamagitan ng pagdadala sa kanyang tiyuhin ng tanghalian ay ginugulpi parent siya nito. Si Musashi na nakaramdam ng labis na hindi minamahal at kinasusuklaman hindi lamang ng kanyang pamilya kundi pati na rin ng lahat ng tao sa bayan. Ngunit isang araw binigyan siya ng tiyahin ni Musashi ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Para tanggapin siya ng lahat, inutusan siya na batuhin si Jisa at sabihin mamatay ito. Ginawa ni Musashi ang hinihiling sa kanya, ngunit sa halip na matuwa, nakaramdam siya ng matinding pagkakonsensya. Ang kanyang konsensya ay nabalot siya ng kalungkutan at hindi niya naiwasang iwaksi ang panghihinayang sa pagtataksil sa isang taong noon pa man ay mabait at nagmamalasakit sa kanya. Si Musashi ay napakabigat ng kanyang damdamin dahil sa kanyang mga nagawa kaya nagpunta siya sa bahay ni Jisai at humingi ng tawad. Matapos humingi ng tawad si Musashi, tinanggap ng matandang si Jisai ang kanyang pagpapakumbaba ng may nakatagong ngiti sa kanyang puso. Alam ng matanda na si Musashi ang nagligtas sa kanya at kay Kojira. Kahit na kinamumuhian at itinakwil sila ng mundo, binuksan ng pamilya ni Musashi ang kanilang mga bisig at puso sa kanila, nag-aalok ng pagmamahal at suporta. Kaya nang makita ng matanda ang bata na lugmok sa kalungkutan, nagpasya siyang yakapin ito at palakihin bilang sariling anak. Lumaki sina Musashi at Kojira na magkasama at mas nagkasundo pa sa dati, at naroon si Jisai upang turuan sila ng tunay na kwento at paano lumaban. Ngunit isang araw, napilitang mapanood ni Musashi ang kanilang sariling nayon na parusahan at patayin si Jisai, na nag-iwan ng malalim na trauma sa dalawang bata. Ngunit mas lalo lamang nagpasya ang mga bata na ipagpatuloy ang mga aral ni Jisai. At nangako sila na lumikha ng pinakamalakas na Bushi band upang dalhin ang pamana ni Jisai sa lakas at tapang. Makalipas ang ilang taon, naging pinakamahusay na mag-aaral si Musashi sa mining training school. Bago ang seremonya ng pagtatapos, lumapit siya kay Kojira at hiniling na magtayo sila ng sarili nilang Bushi band. Ngunit tinanggihan ito ni Kojira, dahil ayaw niyang maranasan ni Musashi ang diskriminasyon na nararanasan niya. Sa pag-aaral sa mining school, napilitan si Musashi na sumigaw tungkol sa paglilingkod sa mga Oni, o mga maliit na demonyo, bilang isang Menero. Dahil dito, hindi naniwala si Kojira na seryoso si Musashi sa pagiging isang Bushi. Ang lahat ng estudyanteng nagtapos at nagtungo sa Oni Mining Gate, handa nang maglingkod sa mga demonyo. Pero bago sila makapasok sa pasukan, kinuha ng bantay ang kanilang mga sandata. Pagpasok nila, kinain ng isang Oni ang isa sa mga estudyante. Matapos masaksihan ng mga ito ang mga alipin na nagmimina para sa mga Oni monster hanggang sa huling hininga, alam na ng mga estudyante na sila ay pinapakain lamang ng kasinungalingan sa buong panahong iyon. Sa sandaling iyon, determinadong ipinakilala ni Musashi ang kanyang sarili at ang kanyang pangarap na maging Bushi upang patayin ang lahat ng mga demonyo. Bilang tugon, lumapit ang isang Oni monster kay Musashi. Dahil walang sandata upang depensahan ang kanyang sarili, nagpakalunod si Musashi at kumuha ng isang karaniwang pickaxe at sinuntok ang nilalang kahit pa ito ay itinulak siya. Dala ang determinasyon sa kanyang mga mata, muli pang binato ni Musashi ang Oni, ngunit lumaban ang nilalang.
Bago pa man gamitin ng Oni ang kanyang mga matatalas na kuko upang hiwain si Musashi, dumating si Kojiro na nagmamaneho ng isang motorsiklo at sinuntok ang ulo ng halimaw mula sa likod. Ibinabalik ni Kojiro kay Musashi ang kanyang pickaxe, kasama ang textbook na naiwan niya sa bahay. Dito, nabanggit niya kung paano siya nagtatago at nag-eensayo ng palihim, at ang kanyang determinasyon na maging isang bushi. Iyan ang dahilan kung bakit dumating si Kojiro upang iligtas siya. Akala niya ay nagbibiro si Musashi, ngunit ginagawa na nito ang lahat upang maging isang taong mapapahanga si Jusai. Lumundag si Musashi pataas at sa isang mabilis na pag-atake ng kanyang pickaxe, pinutol niya ito sa dalawang bahagi. Bigla naman may lumitaw na maraming ones at pinalilibutan nila ang dalawang bata. Hindi nagpapatinag, ginamit ng dalawang magkaibigan ang kanilang mga espada upang tamaan ang kanilang mga kalaban. Biglang may maliwanag na nag-illuminate sa kalangitan, nagpapahiwatig ng pagbaba ng Kishin. Habang nagkakagulo, tina-target ng mga demonyo ang mga estudyante. Determinado na iligtas sila. Si Kojiro ay nagmamaneho ng Kitetsuki tungo sa kalaban habang si Musashi ay nakaupo sa likod, pinapatay ang mga Oni isa-isa, pagkatapos ay dumiretso ang dalawa patungo sa Kishin, at sa tulong ng kanyang pickaxe, si Musashi ay naglakas loob na pinutol ang Kishin sa dalawang bahagi. Ngunit muling nabuhay ang demonyo at nag-transform sa isang nakakatakot na anyo, na mayroong maraming kamay at kumakain ng mga alipin at sinasamba ng mga tao. Bigla si Musashi ay nabuwal dahil sa biglaang atake at iniwan si Kojiro na mag-isa sa harap ng halimaw. Sinubukan ng demonyo na agawin ang katana ni Kojiro dahil mahilig silang kumain ng mga espada. Ngunit hindi sumuko ang determinadong batang lalaki, naniniwala na ang katana ay isang simbolo ng pagmamalaki ng mga bushi. Hinawakan siya ng demonyo sa kanyang mga daliri at napakasakit. Nahinaan ang hawak ni Kojiro sa espada at nagawa ng Kishin na kunin ito para lamunin. Nang makita ito ni Musashi, siya ay napuno ng determinasyon at galit dahil alam niya kung gaano kahalaga ang katana kay Kojiro. Sumakay siya sa tiyan ng Kishin at sinimulan siyang batuhin ng kanyang pickaxe. Subukang sumuntok ng Kishin si Musashi ngunit siya ay umiwas, kaya ang lakas ng suntok ay tumama sa tiyan ng creature sa halip. Sumigaw ng sakit ang Kishin, nawala ng malay, at nagdulot ng pagkahulog ni Musashi sa loob ng kanyang tiyan. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Musashi sa loob ng tiyan na may dalang espada at ibinalik ito kay Kojiro. Nagpakita ng pagpapakatatag si Musashi at naalala ni Kojiro ang kanyang ama, kaya sumali siya sa misyon ni Musashi na bumuo ng isang bushi band. Bigla, isang malaking kuta ang dumating sa Oni Gate, mula sa kuta ay tumakbo ang isang bandang bushi na nagmomotorsiklo, nakabutas sila sa bawat depensa ng Oni at nagpalibot sa Kishin, na nagising lamang kamakailan. Iniutos ni Takeda, ang kanilang kapitan, na umatras sila sa isang ligtas na lugar, ngunit tumanggi si Musashi. Kahit na delikado, determinadong isakripisyo ang kanyang buhay at humabol upang patayin ang Kishin, ngunit hindi niya ito mapinsala. Kinuha ng bushi band si Musashi at dinala sa kanilang kampamento. Pinaliwanag ni Naotora ng matatag kay Musashi na hindi niya kayang talunin ang Kishin mag-isa, dahil halos hindi nila ito mapigilan. Ngunit tumanggi si Musashi na bawiin ang kanyang unang tagumpay. Pilit niyang pinutol ang nakakapigil na barikada sa pamamagitan ng kanyang lakas, pinalaya ang kanyang sarili at tumakbo patungo sa labanan. Ang Kishin ay napaliligiran ng mga mandirigma na ginagamit ang mga Kitetsu swords na gawa sa Oni upang limitahan ang galaw ng Kishin. Maaari lamang nilang patayin ang Kishin sa pamamagitan ng pagwasak sa kanyang sungay. Sumigaw si Musashi at nagdulot ng malakas na pagguho ng lupa, nagbigay daan upang makaiwas ang kanyang kalaban sa atake ng mga bushi at magpakawala mula sa mga Kitetsu swords. Sumakay si Musashi sa kanyang kalaban at ginamit ang kanyang pickaxe upang putulin ang sungay nito. Ngunit nasira ang kanyang sandata, dahil tanging ang mga sandata ng Kitetsu lamang ang makakapatay sa Oni. Hindi makapagtanggol si Musashi sa sarili mula sa sunog ng Oni. Ngunit biglang dumating si Naotora upang iligtas sila, at tinamaan ang sungay nito ng kanyang Kitetsu na espada. Sumabog ang Kishin, at nagtaas ng kanilang mga sandata ang mga miyembro ng Takeda Band upang kunin ang kapangyarihan ng Kishin. Sinabi ni Takeda ang hindi kapanipaniwalang pangarap ni Bushi na pag-isahin ang mga bansa, na nagbigay inspirasyon sa lahat ng tao sa pag-asa at posibilidad. Habang nakakita sila ng kasiyahan ng mga tao, natanto ni Musashi at Kojiro na totoo nga ang mga kwento ni Jusai. Kinonfront ni Musashi si Takeda para sa pagkuha sa kanyang unang tagumpay.
Nang impresuhin si Takeda sa tapang ni Musashi, ibinigay nito sa kanya ang isang kristal bilang tanda ng paggalang. Natuklasan ni Musashi na ang kristal pala ang susi sa pagtingin sa Oni at sa paghahanap ng susunod niyang Kishin. Sa mga pangalang ito sa isip, nagsimula siyang kasama si Kojiro sa kanilang paglalakbay upang pagsamahin ang bansa at patayin ang lahat ng Oni. Sa kanilang paglalakbay, nakilala nila si Segumi, isang batang babae na nakakaranas ng pang-aabuso ng kanyang ama. Nang iligtas nila siya, sumama siya sa kanilang paglalakbay. Habang natutulog lahat, nanakawin ng Oni ang sandata ni Kojiro. Ngunit nang makita ni Musashi ang halimaw, agad niya itong hinabol. Kinuha niya ang isang sibat at tinamaan ng sungay, ngunit walang nangyari. Dumating siya sa isang lugar na puno ng mga katana at napansin si Shiro, na nagtanong kung gusto niyang humiram ng isa. Biglang may nakita siyang Oni na nagsusumikap na kainin ang espada ni Kojiro. Walang pag-aatubili, kinuha niya ang isang espada, at nagumpisa ang paglaki ng mga kristal sa kanyang katawan. Tinanggap niya ang matinding sensasyon at ginamit ang lakas ng espada upang mapatay ang Oni. Nagsimula ang espada na kunin ang kapangyarihan ng Oni, ngunit biglang nabasag. Nagdatingan sina Kojiro at Segumi, ngunit hindi makita si Shiro at ang mga espada. Hindi maipaliwanag ni Musashi sa kanyang mga kaibigan kung ano ang nangyari. Ipinaalam ni Segumi sa kanila na kailangan nila ang kanilang mga espada ng Kitetsu, at dinala sila niya sa pinakamalapit na subasta ng mga espada. Sa subasta, nagkompetensya ang ilang mga Bushi warriors upang makuha ang mga espada ng Kitetsu. Ipinaliwanag ng Panday na pumipili ang espada ng kanyang Panginoon batay sa kanyang potensyal bilang isang Bushi. Ang mga taong nakapagpapatunay na karapat-dapat ay bibigyan ng isang kumikinang na kulay batay sa lakas ng kanilang kaluluwa. Mayroong 5 kulay, mula sa puti, ang pinakamahina, hanggang sa pula, ang pinakamalakas. Kinuha ni Kojiro ang kanyang espada at natuklasan na ang pagsubok ay tungkol sa paglampas sa kanyang nakaraan at nakakuha ng kulay na asol. Pagkatapos ay kinuha ni Musashi ang kanyang napiling espada at muli niyang naranasan ang trauma ng huling sandali ni Jesai. Bigla, may babae na lumitaw at mahigpit na yamakap sa kanya, nag-alok ng mainit na yakap. Bigla siyang nagtransforma bilang isang halimaw at sinabi sa kanya na hindi na niya kailangan. Sa sandaling iyon, ang buong katawan niya ay napuno ng mga itim na kristal at isang itim na aura, nabigo ang pagsusulit. Kahit na gaano pa karaming beses niya itong subukan, ang parehong bagay ay patuloy na nangyayari. Malalim ang kanyang pagkadismaya, ipinaliwanag sa kanya ng Panday na hindi kayang gamitin ng mga taong may itim na aura ang isang Kitetsu blade, dahil ito ay hindi tinatanggap ng espada. Ang pangarap ni Musashi ay bumagsak sa harap ng kanyang mga mata, dahil hindi niya kayang talunin ang Oni nang walang isang espada ng Kitetsu. Bigla, may isang Kishin na bumaba mula sa langit kasama ang mga menor de edad na mga Oni. Bago pa malagas si Musashi, lumitaw si Kojiro at ginamit ang kanyang Blue Aura Kitetsu sword upang hiwain ang sungay ng Oni. Ang pagdiriwang ng unang pagpatay ni Kojiro ay isang maligayang okasyon, ngunit naramdaman ni Musashi na siya ay naiwan. Pagkatapos, naglakbay ang mga Bushi warriors papuntang bundok upang patayin ang Kishin. Ngunit iniwan si Musashi ng kanyang mga kaibigan dahil hindi niya kayang protektahan ang kanyang sarili. Nagpakita si Shiro upang damayan si Musashi sa kanyang kailangan. Siya ay isang Bushi warrior na nagtaksil sa sangkatauhan at lumalaban para sa Kishin. Gusto niyang makuha at magkaroon ng Obsidian Goddess, at naghihinala siya na nasa loob ito ni Musashi. Upang makuhang tiwala si Musashi, nagsabi si Shiro ng kasinungalingan na mayroon din siyang Black Aura. Nagdeklara si Shiro na kailangang gamitin ang kapangyarihan ng mga Black Stones upang maging mas malakas, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Musashi. Ipinaalam ni Shiro ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagputol sa lupa gamit ang kanyang espada at lumikha ng malaking butas. Namangha si Musashi sa lakas ng katawan ni Shiro, hindi dahil sa espada, ngunit hindi pa rin siya naniniwala sa kanya. Bigla na lamang siyang itinulak ni Shiro sa butas kasama ang Kitetsu blade upang pilitin siyang tanggapin ang kapangyarihan ng mga Black Stones. Pagkagising ni Musashi, siya ay nasa isang walang laman na lugar kasama ang misteryosong babae. Nagpakilala ito bilang Obsidian Goddess, at sinabi niya na nais niyang makulong si Musashi sa mundo na iyon magpakailanman, upang hindi makuha ni Shiro ang kanyang kapangyarihan. Tinanggihan ito ni Musashi, ngunit pinaalala sa kanya ng goddess ang oras na nagtapon siya ng bato kay Jesai. Sa sandaling iyon,
Nakita niya na hindi karapat-dapat na maging isang bushi si Musashi, dahil nakikita niya ang lahat bilang paraan upang mabuhay at mapabilang sa kanyang mga kaibigan. Ang mga salita ng goddess ay tumama sa loob ng puso ni Musashi, at nagsimulang magiging kristal ang kanyang katawan. Bigla na lamang, hinayla si Musashi mula sa butas ni Nanao, ang kasama ni Shiro. Sa kabutihang palad, buhay pa siya, dahil ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay normal pa rin. Ito ay nangangahulugang hindi pa kumpleto ang kanyang transformation, kaya nakaligtas siya. Nagpasalamat siya kay Nanao sa tulong nito at lumakad papunta sa bundok, alam niyang maaaring nanganganib ang kanyang mga kaibigan laban sa Kishin. Sa kanyang paglalakbay, sinabi ni Musashi sa Diyosa na bilang isang bushi, mayroon siyang lakas upang protektahan ang mga mahalaga sa kanya. Ang pahayag na ito ay nagpapaniwala sa Diyosa na hindi siya dapat hatulan agad. Ang mga itim na bato at aura na nakapalibot sa kanya ay unti-unting nawala, nagpapakita na hindi siya tinanggihan o tinanggap. Biglang sumulpot si Musashi sa gitna ng labanan sa pagitan ng Bushi at Shiro. Agad niyang napagtanto ang nakakatakot na plano ni Shiro ang pag-absorb sa lahat ng kapangyarihan ng tabak. Walang alinlangan, sumali si Musashi sa kanyang mga kaibigan sa laban. Lumapit si Nanao, nakatutok ang kanyang tingin kay Musashi habang handa siyang hulihin ang Diyosa. Binago ni Nanao ang kanyang sandata at ginawang 7 lumilipad na espada at sinimulan ang pag-atake sa 3 magkaibigan. Agad na ginamit ni Musashi ang kanyang tabak upang idepensa ang sarili sa mga espada na pumuputok sa kanyang direksyon. Pagkatapos ay dumiretso siya at ginamit ang kanyang teknik sa paggamit ng espada upang mapalapit sa kanya. Ngunit ginamit ni Nanao ang natitirang mga espada upang itulak siya pabalik. Nang walang natitirang pagpipilian, nagdesisyon ang 3 magkaibigan na basagin ang mga espada ni Nanao upang makalaban. Naghiwalay ang 3 at sinubukan ni Nanao na magsalag ng espada kay Musashi upang pigilan siya sa pagtakbo. Gayunman, ginamit ni Musashi ang kanyang sarili bilang tukso, pinapayagan si Segumi na hulihin ang espada habang pinutol niya ito sa 2. Humakbang si Shiro upang lumaban sa halip na umasa sa kanyang mahina na kasamahan. Isinabog niya ang kanyang blade ring at hinampas ito, lumilikha ng malaking kumikinang na kubyerta na bamalot sa buong lugar at ibinaliktad ang bundok. Ilang tao ang nakapag-iwas sa pagbagsak sa pamamagitan ng pagkakapit ng kanilang mga tabak sa kisame. Pagkatapos ay nilait ni Shiro ang mga bushi, sinasabing mahina sila at hindi kayang lumaban mag-isa, kaya kailangan nila ng grupo. Sa gayon, ipinakita niya ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng kanyang mga kalaban sa isang tama lamang. Habang nahuhulog si Musashi, huminto ang panahon at lumitaw ang Diyosa ng Obsidian. Sinabi niya sa kanya na si Jesai ay minsang naging kanyang banga, ngunit namatay siya bago matapos ang kanyang misyon. Gusto ng Diyosa na iligtas si Musashi, ngunit tumanggi siya sa kanyang alok dahil mamamatay ang kanyang mga kaibigan kung tatanggapin niya ito. Napukaw niya ang damdamin ng Diyosa sa kanyang mapusok na pakiusap upang iligtas ang kanyang mga kasama, kaya ipinagkatiwala niya ang kanyang kapangyarihan kay Musashi, at pinasakop ang kanyang katawan. Muling nagsimulang umikot ang oras, at sinakop ng Diyosa ang katawan ni Musashi, nagbabago ng kanyang anyo. Lumikha ang Diyosa ng isang malaking kristal sa tuktok ng bundok, at sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang espada ni Shiro at ibinalik ang lahat sa orihinal na kalagayan. Lumapit si Nanao at sinugod ang Diyosa ng kanyang mga tabak, ngunit nasupil siya nito. Ipinaliwanag ng Diyosa na ang mga may itim na kristal ay may kapangyarihan upang maimpluwensyahan ang enerhiya ng mga espada, ngunit hindi ito nauunawaan ni Musashi, kaya hindi niya magamit ang mga espada ng Kitetsu. Inilantad din niya na ang kanyang kapangyarihan ay naghihina mula nang siya ay lumitaw sa tunay na mundo, at kailangan niyang bumalik sa pagkakatulog at masugpo ang labanan ng mabilisan. Upang tapusin ang labanan, pinatawag ng Diyosa ang malakas na enerhiya ng mga espada ng Bushi at pinagsama-sama ang mga ito upang magkaroon ng isang malakas na puwersa. Sa isang malakas na pagsasampa, naglabas siya ng isang malakas na puwersa, na pumatay kay Shiro at lahat ng nasa daan nito. Bumalik si Musashi sa kanyang normal na anyo at nasira ang kanyang ginamit na espada sa labanan. Pagkatapos ng labanan, nagpa siya si Musashi na subukan muli ang mga pagsubok sa paggamit ng espada, at lahat ay umaasa na magtatagumpay siya ngayon. Napansin ni Segumi na ginagamit niya ang parehong espada na hindi niya nagamit sa nakaraang pagsubok, ngunit inilantad ng panday na ito ang pinakamahusay na espada sa mundo. Sa oras ng pagsubok, kumuha si Musashi ng kanyang espada, at nagsimulang kumislap ito ng maliwanag na pula,
na sinasabing kulay ng pinakamalakas na mandirigma.